bida ng Notre Dame Broadcasting Corporation. Bida ka rito. Bida ka rito. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salimbay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad. MHS Delivers, naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers. MHS Delivers. Subhanakalla ilmalana illa ma'alam tanain naka anta lalimul hakim. Glory be to you. We have no knowledge except what you have taught us. Verily it is you, the all-knower, the all-wise. At isang magandang tahanang umaga po sa ating lahat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At ngayong araw ng Huwebes na po ang ating ika-27 ng Pebrero, ika-28 ng Sha'ban sa ating lahat. Sa mga tagapakinig sa DXMS Radio Bida 882 kHz at sa mga nanonood ng live stream sa MHSD BARM Facebook page, narito muli ang programang MHS Delivers na nagbibigay ng impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Juwayriya bint Emran Muhammad. At ito na po ang ika-20 at 10 episodyo ng ating programa. 210 na wala pa ring ibang hinihiling kundi maggabay, magbigay ng tamang impormasyon na magagamit sa pagpapatakbo ng kabuhayan at pamumuhay, hindi lamang sa rehiyon ng Bangsamoro kundi pati na rin sa ating mga kabalay sa labas ng rehiyon. Para mas lalong mapalaganap ang ating programa, i-like, share at mag-comment sa ating live stream. Pwede rin po kayo mag-subscribe sa ating MHSD BARM YouTube channel kung saan makahanap ang lahat ng nakaraang episodyo ng ating programa. Pati na rin mga episodyo ng ating Marawi Office. Ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Juwayriya bint Emran Muhammad, at kasama ko ngayon sa ating kanan na maririnig natin ang boses ng ating right hand lady sa episode na ito. Ate Jazz, musta? Yes, assalamualaikum sa ating lahat, sa mga nanonood sa ating page. And wala si Hamsari para sa napakamahabang pagbati. So isang makatahanang umaga sa ating lahat at isang magandang buhay sa ating lahat. Ako pang inyong lingkod, si Jasmine Langgi, nagbabalik palagi. Diba? Laging bumabalik. Sino may ayaw nun, ha? Yes, so kami dalawa ni Ate Jazz ngayong araw na ito ang inyong makakasama para sa episode 210. Ang ating ibang mga kabalay, Kuya Hamsi at Kuya Mans, ay kasalukuyang nasa turnover ceremony para sa ilang mga pabahay sa Maguindanao del Sur. Inshallah, malalaman natin ang mga detalye nun sa susunod na linggo. Side doon, ang technical natin ngayong araw na ito ay walang iba kundi si Kuya NG. At live stream monitor pa rin si Ate Sally for this week. We miss you, Ate Sal. Come back soon, please. Inshallah. Inshallah.
And with that, ngayong araw na ito, meron po tayong special na episode. Pag-usapan ang National Arts Month 2025. Nagbabalik ang ating kabalay na si Cultural Affairs Officer 2, Tefardaus Jamaila P. Sukol ng Cultural Affairs Section ng Coordination and Support Services Division, Bangsamoro Commission for the Preservation of Cultural Heritage. Inshallah, maya-maya marinig po natin ang kanyang boses via phone patch. Is she live? Available po siya? Oh, sure. Makingan natin ang kanyang boses para marinig ang kanyang greeting. Ate Far? Ate Jam? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Morning po. Yay! Welcome back po sa ating episode ng MHS Delivers. Kumusta po ngayong araw? Ate Jam? Yes po, speaking. Magandang umaga po sa lahat ng mga nakakinig. Yes. So, maya-maya po, tatawag po ulit ang ating DXMS para sa tuloy-tuloy na po na talakayan ng ating National Arts Month. And inshallah, marinig po natin muli ang inyong boses sa segmentong MHS Discusses. So, chill lang po tayo dyan, Ate Jam. And syukran sa pagtanggap ng aming invite at sa inyong oras ngayong araw. Sige po, mamaya po, naka-standby lang po ako dito. Yes, syukran. Then, para sa ating segmentong talakayan maya-maya, tayo po muna ay dadako sa ating ilang mga segmento gaya ng balitaan, IPH at HSF. Makalipas nitong mga paalala. Kuya NG, take it away. Nais niyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan? Lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng opisina, kumpanya, o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Hamid Aminuddin B. Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga panimulang struktura sa Phase 1 at 3 ng Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat kasama ang Phase 2 sa Barangay Samba, Dato Odin Sinsuat. Layunin ng ministry pagpatuloy ang proyekto sa mga lalawigan ng Cotabato City. 63 barangay ng North Cotabato, ang una at pangalawang distrito ng Maguindanao, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 7 na requirements na kinakailangang ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, Certificate of Employment and Compensation, notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Panlima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS Delivers at tayo po ay nagbabalik sa ating episode ngayong araw na ito para sa nagtatanginting na 2 balitaan. Ang
ating unang balita sa araw na ito, MHSD lumagda para sa pagtatayo ng 50 housing units para sa resettlement at 4 na multipurpose training centers. Ang ating pangalawang balita, MHSD nagsagawa ng groundbreaking ceremony para sa 50 pabahay na itatayo sa Baguados, Cotabato City para sa resettlement housing project. Para sa ating unang balita ngayong araw na ito, MHSD lumagda para sa pagtatayo ng 50 housing units para sa resettlement at 4 na multipurpose training centers. Narito si Kabalay Jazz. Lumagda ang Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, na mga kontrata sa mga nanalong bidder para sa pagtatayo ng 50 pabahay at 4 na training center sa buong rehiyon, na ginanap sa conference room ng MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Cotabato City, noong 20 ng Pebrero taong kasalukuyan. Binati ni Deputy Minister Aldin H. Asiri ang ministry at ang mga kontratista sa pag-abot sa milestone ng lahat. Pinasalamatan niya ang mga members of the Parliament na nagsulong sa mga proyekto ng training center dahil ang pondo ay mula sa kanilang Transitional Development Impact Fund o TDIF 2024 na ipinagkatiwala nila na ipatupad ng MHSD. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya upang suportahan ang pagkumpleto ng mga proyekto, wika ni DM Asiri. Binanggit ni Bangsamoro Director General Esmael W. Ibrahim ang kanyang pag-abang sa nalalapit na Ramadan kung kailan sagana ang mga gantimpala para sa mga makadiyos. Sinipi ni BDG Ibrahim ang salita ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Dibara na binigyang diin ang konsepto ng paglagda sa Islam bilang sagradong gawain kung paano nito pinapanatili ang parehong partido na may pananagutan hindi lamang sa Bangsamoro kundi pati na rin sa sambayan ng Pilipino, ang pambansang pamahalaan at higit sa lahat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nagpasalamat si Chief of Staff Ajib Deodin Dibara sa lahat ng naroroon sa pagsaksi sa milestone na nagpapaalala sa lahat na ang MHSD ay naninindigan sa pangkalahatang pangako para sa hinahangad na mahusay at perpektong serbisyo. Saksi sa napakahalagang okasyon si Hamza A. Salik, Provincial Director para sa MHSD SGA, na siyang mangangasiwa sa pagpapatupad ng isang palapag na multipurpose training center sa Barangay Poblacion 9, Biniruan, Cotabato City na itatayo ng Cavestone Construction. Ang training center ay pinundohan ng opisina ni MP Honorable Suharto S. Ismail. Isang palapag na training center ang itatayo rin sa Boy Scout Niña Holosulu ng USF Construction and Hardware Trading na pinondohan ni MP at Deputy Floor Leader Honorable Attorney Jose A. Lorena. Samantala, 2 training center magkakaroon ng 2 palapag. Ang isa ay tatayo sa Barangay Bito, Buadi, Itoa, Marawi City ng Maradeka Construction Services na pinondohan ng opisina ni MP Honorable Said M. Sheikh, at isa naman ay itatayo sa Darapanan, Sultan Kudarat, Maguindano del Norte ng Baris Builders and Construction Supply na pinondohan naman ng opisina ni MP Honorable Aida M. Silongan. Pinondohan sa ilalim ng General Appropriations Act of the Bangsamoro o GAAB 2024 ang 50 pabahay para sa resettlement housing project sa Barangay Mahala, Talipaw, Sulu na itatayo ng Dawing Construction. Tiniyak ng bawat kontratista ang kanilang serbisyo sa Bangsamoro na sumusunod sa mga tungkulin at responsibilidad na itinakda sa mga pinirmahang kontrata. Sumaksi rin sa seremonya ang mga kawani ng MHSD at mga kinatawan mula sa mga tanggapan ng mga proponent MP. Para sa mapayapang pamumuhay at maunlad na pamamahay ng Bangsamoro, ako ang inyong lingkod, Jasmine Langgi, nagbabalita. At ang ating pangalawang balita, MHSD nagsagawa ng groundbreaking ceremony para sa 50 pabahay na itatayo sa Baguados, Cotabato City para sa resettlement housing project. Nagsagawa ng groundbreaking ceremony ang Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, para sa pagtatayo ng 50 pabahay na malapit ng Masilayan sa Purok Mangungan, Barangay Baguados, sa Cotabato City.
para sa resettlement housing project na ginanap noong ika-24 ng Pebrero ngayong taon. Sana makamit natin ang ating mga pangarap na makita ang katuparan ng proyekto. Gagawin namin ang aming makakaya upang gawin ang dapat gawin para mapadali ang pagkumpleto ng proyektong ito. Ang groundbreaking ceremony na ito ay isang tagumpay hindi lamang sa MHSD kundi sa Bangsamoro at maglilingkod tayo sa Bangsamoro sa pamamagitan ng pagsunod sa ating mga mandato at pagbibigay ng mga proyektong pabahay, wika ni Deputy Minister Aldin H. Asiri. Ang bawat unit ay nagkakahalaga ng 850,000 pesos sa ani Bangsamoro Director General Esmael W. Ibrahim. Isinalaysay niya ang mga mandirigma mula sa MILF at MNLF, mga balo ng Mujahideen, mga IDP, at pinakamahihirap sa mga mahihirap bilang mga pangunahing benepisyaryo ng proyekto ayon sa mga mandato ng ministry. Makikipagtulungan kami sa lokal na pamahalaan upang tumulong na makilala ang mga benepisyaryo batay sa pamantayan ng MHSD, wika ni BDG Ibrahim. Pinuri ni Salem C. Dimuna, Director 2 for Operations and Management Services, ang Local Government Unit o LGU ng Bagwados, lalo na si Barangay Chairman Honorable Fahad Breeze Singh para sa kanyang 24/7 na serbisyo sa mga nasasakupan. Na binibigyang diin kung paano nakasalalay ang tagumpay ng bawat resettlement project sa suporta mula sa kani-kanilang mga lokal na lider. Nagbahagi rin ng mga mensahe sina Chief of Staff Ajibio Dindi Bara at Hamza A. Salik, Provincial Director para sa MHSD SGA, na siyang mga ngasiwa sa pagpapatupad ng proyekto. Kinatawan ni Project Engineer Muslimin Kamad ang Dawing Construction ng kumpanyang kinontrata sa pagtatayo ng proyekto sa seremonya. Ipinatupad din ng MHSD sa barangay ang pagtatayo ng 2-story multipurpose human development training center na ibinahagi noong Enero 2024 kasama si Chief Minister Ahod B. Ibrahim. Ang proyekto na iyon ay pinundahan sa ilalim ng Transitional Development Impact Fund o TDIF ng membro ng parliament na si Ibrahim D. Ali na naroroon din sa turnover. Para sa payapang pamumuhay at maunlad na pamamahay, ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Joy Ria bint Emran Muhammad at kami po ay magbabalik sa episode ng MHS Deliver para sa segmentong IPH at HSF makalipas nitong mga paalala. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, Mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga beneficiary ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo ng mga nangangailangang benepisyaryo sa pamamagitan ng Ministry of Human Settlements and Development. Sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021, tututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS delivers. MHS delivers. At ngayong araw na ito, ang magdi-deliver ng ating impormasyong pambahay at hanap buhay ay walang iba kundi si Kabalay na Jazz. At kumusta naman ang ating trivia ngayong araw na ito?
So, paalala lamang po na sa dulo ng programang ito, meron po tayong segmentong KKK kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kalaman ng programang ito ang posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 pesos load. I-text lamang ang inyong kasagutan sa numerong 0955-799-4778. So, sa ngalan ng ating kabalay na si Joy Ria, ako pong magbibigay sa inyo ng segmentong Impormasyong Pambahay at Hanap Buhay sa episode na ito. So, alam nyo ba mga kabalay na ang museo ng Bangsamoro sa lungsod ng Cotabato City ay isang mayamang repositoryo ng kasaysayan, kultura at pagkakakilanlan ng mga Muslim na Pilipino. Ang institusyong pangkultura na ito ay nakatuon sa pangangalaga at pagpapakita ng mayamang pamana ng mga taong Bangsamoro. Sa pagpasok mo sa loob, sasalubungin ka ng isang kahangahangang koleksyon ng mga tradisyonal na damit at tela, mga sinaunang artifact at relics, at mga interactive na exhibit na sumasalamin sa kasaysayan at kultura ng Bangsamoro. So ang museo kabalay ay nag-aalok ng isang natatanging pagkakataon upang malaman ang tungkol sa mga Bangsamoro, ang kanilang mga pakikibaka at tagumpay at ang kanilang mga kontribusyon sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa malawak na koleksyon ng mga bihirang libro at manuskrito, ang museo ay isang kanlungan para sa mga mananaliksik, historiador at mahilig sa kultura. So sa mga may gustong bumisita sa Bangsamoro Museum, ang museo ay bukas mula Martes hanggang Linggo, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga pagsisikap sa konserbasyon ng museo, ikaw ay mag-aambag sa pangangalaga ng kultura ng Bangsamoro para sa mga susunod na henerasyon. So kailangan lang nila i-like yung page ng Beyond the Interior sa FB page para malaman nilang iba pang detalye at yung lugar kung saan matatagpuan ng museo. Nakapunta ka na ba sa museum ng Bangsamoro Museum? Actually, wala pa. Kailangan natin mag-visit sometime. It's may mga artifacts sila doon at maganda yung read ng kanilang mga displays. And maraming bumisita na schools sa kanila actually. So, inshallah, baka mas marami tayong matututunan mamaya sa ating talakayan. At naidagdag pa kayo, Ate Jazz? Wala na kami. Alright, at yun po ang ating segmentong IPH. Ako naman mag-istoryahin. Nung nagpunta kami sa Tawi-Tawi nung isang linggo para sa Mancom, pati reflection ng CRS. At ang may nakita kaming pawikan sa dagat. Ay, pawikan? Yeah, nung panahon na yun. It was what? Ngayong February lang din yun nangyari, no? February. Oh, so, ito po isang public health advisory na iwasan ang pagkain ng karne ng pawikan. Hindi ko alam na uso pa rin to actually kasi nakita ko yung pawikan and then may nakita kong health advisory ng MOH na may mga nagtatangka pa rin kumakain ng pawikan. So, naglabas ang Ministry of Health ng Sea Turtle Food Poisoning Alert. Pinapaalalahanan ng lahat na iwasan ang pagkain ng karne ng pawikan dahil sa potensyal na kontaminasyon na maaaring magdulot ng seryosong karamdaman o pagkalason. So, kung may nararamdamang sintomas matapos kumain ng karne ng pawikan, agad na kumonsulta sa pinakamalapit na health center o opisyal. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na RHU sa inyong lugar. Ingatan ang inyong kalusugan at protektahan ang kalikasan. So, ang mga pawikan ay may-aring maglaman ng toxins mula sa kanilang kinakain tulad ng mga nakalalasong algae na hindi natatanggal sa pagluluto. Ang pagkonsumo ng kanilang karne ay maaaring magresulta sa mga sumusunod na sintomas. Isa, pagsusuka at matinding pagdudual. Pangalawa, matinding pananakit ng tiyan. Pangatlo, hirap na sa paghinga. At apat, pagkawala ng malay. So, mahimatay ka na sa pagkain ng posibleng mahimatay ka na sa pagkain ng karne ng pawikan. Ang paano ba ito basahin? Kelonitoxism ay isang bihirang uri ng pagkalaso na nangyayari matapos kumain ng karne o taba ng ilang uri ng pagong, partikular na ng mga hawksbill turtle. Ang pagkalaso ay dulot ng mga nakalalasong compound na iniipon ng pagong mula sa kinakain nitong halamang dagat o algae.
upang maprotektahan ang kalusugan ng publiko. Mahigpit na hinihikayat ang huwag ng manghuli, magbenta o kumain ng karne ng pawikan. Ang pawikan ay tinuturing ding isang endangered species, kaya ang panghuhuli ng ang panghuhuli at pagkain nito ay labag sa batas sa ilalim ng Philippine Wildlife Act RA 9147. Kaya i-admire na lang natin sila sa dagat at wag na silang istorbohin. Endangered species ang pawikan hanggang ngayon. Sea turtle yan, di ba? Sea turtle, yes. So, nung yung nakita namin sa Tawi-Tawi was, nag-iisa lang siyang sea turtle. Tapos, nung after na picturean, bumaba siya agad sa tubig. And magandang experience lang din na makasama mo ang nature paminsan-minsan kahit na... Buti na kumain. Unfortunately, nasa ilalim na siya ng dagat by that time. But with that, yun po ang ating segmentong HSF Health and Safety First. Time check, it is now 11:25. Shukran sa lahat ng nag-comment sa ating live stream. Start kay Farmer Sangka. Pa-shoutout po, pawikan eggs din, bawal po. Pati yung itlog. Alright. So, simula pagkapanganak hanggang sa pagkatanda ng pawikan, wag na nating istorbohin, please. Pwede natin i-admire na lang. Baka pwede tayo mag-photoshoot paminsan-minsan, basta hindi sila maagrabyado. And meron din po tayong si Ma'am Cindy. Good morning po, watching from MB Bagwa. Welcome po. And good morning din po sa ating mga nanonood ngayon at nag-like at nag-share. Shukran po sa pag-interact ng ating live stream. Meron ba tayo sa text line? I believe no. Alright, then without further ado, I believe pwede na po tayo. May pahabol. Tijas, gusto mo basahin? Hindi nag-loading sa kanyang live stream. Boo! And we have Okasha Bara watching from Royal Palm Beach. Wow! Saan ang Royal Palm Beach? Sige, search mo. Baka yun mag-loading. Thank you po sa pag-chat and ingat po sa biyahe. Fi Manila. So, I believe okay na po tayo para dumako sa ating highlight ng ating programa, ang pinakahihintay na parte ng ating programa, ang ating MHS Discusses. Ngayong araw na ito, pag-uusapan natin ang National Arts Month 2025, which is interesting kasi ito rin ang mismong topic niya nung last na nag-guest siya. At sino ang siya? Ang ating guest ngayong araw na ito, ang Cultural Affairs Officer 2 ng Cultural Affairs Section ng Coordination and Support Services Division ng Bangsamoro Commission for the Preservation of Cultural Heritage. Walang iba kundi si Ma'am Fardaus Jamaila P. Sukol, or lovingly called Ate Jam. So, tingnan natin sa ating technical side kung available po siya sa ating phone patch. Alright then, without further ado, Assalamualaikum, Ate Jam. Assalamualaikum. Clear ba yung boses ko this morning? Yes, very clear. Yung naririnig po ba ako? Apa. Okay. So, good morning and maraming salamat sa invitasyon ninyo ngayong umaga para sa ating yan. Yes, welcome back po sa ating MHS Delivers. Has it been 1 year, 2 since last na nag-guest po kayo? Yes, I think isang taon po yung taon. Nakalipas na interview natin. Happy anniversary. Yes, happy anniversary. At same topic din po, pero inshallah may updates po tayo for 2025. Okay, of course, 2025 may magpanibagong programa at activities po ang Bangsamoro Commission for the Preservation of Cultural Heritage para sa selebrasyon ng National Arts Month. Alhamdulillah. So, before tayo magdako doon sa activities na iyon, i-refresh natin ang ating audience, ang ating mga kabalay, kasama ako. Ano po ito, National Arts Month na ito, at para saan po ang pag-obserba or mga aktibidad niya? Okay, sige. So, ang National Arts Month o ang
pambansang buwan ng mga sining ay ipinagdiriwang tuwing Pebrero bilang pagkilala sa sining at kultura ng ating bansa. So, ang National Arts Month ay nagsimula noong year 1991. Isa ng Proclamation number 683 na signed ni former President Corazon Aquino. Ito po yung ang layunin po ng National Arts Month ay bigyang pansin ang pagpapahalaga sa sining at pati na rin po yung pagsuporta sa ating mga local artists and artisans. At syempre po, yung mga kanilang mga masterpiece at obra. So, dito po sa atin, sa BARMM, ay meron po tayong mga local artists and artisans na awarded po nationally. So, pwede ko bang banggitin dito? Just to recognize them po. Yes. Okay? So, sige, ang ating kauna-unahang Bangsamoro na nakatanggap ng National Artist Award para sa Visual Arts, si Ginoong Abdul Mari Imaw, isa po siyang tausug. Si Ginoong Samaon Sulaiman, isang Maguindanaon na manunugtog ng kutyapi at ibang tradisyonal na instrumentong pangmusika. Siya po ay, of course, galing po sa probinsya ng Maguindanao. Si Haji Amina Apti, taga Tawi-Tawi po, sa siyang manghahabi ng tepo o yung tradisyonal na sleeping mat, banig ng ating mga kapatid na sama sa Tawi-Tawi. At isa rin pong Gamaba Awardee o yung Gawad ng Manilika ng Bayan Awardee ay si Ginang Ambalang Ausalin mula sa Basilan. Siya rin po ay manghahabi ng tenun o yung traditional textile ng ating mga kapatid na yakan. Another awardee ay si Darhata Sawabi mula sa Sulu, isang manghahabi ng Peace Shabit. Si Uwang Ahadas mula sa Basilan, manunugtog ng traditional instrumentong pangmusika ng mga yakan. At ang pinaka-latest po na Gamaba Awardee mula sa Tawi-Tawi, walang iba kundi si Hadja Sakinurain de Lasas para sa Igal o yung traditional na sayaw ng mga sama. Lahat so, ng sila po yung mga... Lahat ng provinces may representation. Yes po, may representation. At sila po yung mga ipinagmamalaki ng ating rehiyon pagdating sa sining at kultura. So, nationally awarded po mga nabanggitong mga personalidad. Amazing. Alhamdulillah na may recognition sa arts at kung gaano ka-importante siya sa culture at kahit way of life lang din ng mga tao in the everyday. Meron po isa po yun sa mga activities ngayong National Arts Month ang pag-acknowledge ng ilan sa mga artists at artisans ng ating iba't ibang rehiyon ng ng bansa, lalo na sa BARM. Actually, hindi lang po this Arts Month kasi continuous po yung paghahanap at pagpo-profile namin ng mga ganitong personalidad. And then every National Heritage Month ay nagbibigay po kami ng recognition sa pamamagitan ng pagkilala at pagbibigay ng incentives kung sino po yung ma-endorse coming from the provincial offices namin. So, every year, nagre-recognize po kami ng mga mahuhusay at mga karapat-dapat na Bangsamoro artists and artisans. Ooh. At just may pag-asa pa tayo ngayong year na makisali sa kanilang... baka ma-recognize pa tayo. Yes. Baka habol lang, tiyaga lang po sa pag-improve at pag-develop ng ating mga artistic skills. Medyo segue lang po doon. Paano po kayo nag-profile or napipili itong mga para sa mga ma-recognize na mga artists? Like, is it may specific art forms po kayo na checklist na may isang tao per art form or... meron po kasi kaming guidelines. Okay, so may guidelines po. So, yung mga provincial offices namin ay may ginagawang profiling para ilalagay sa aming registry of Bangsamoro artists and artisans. So, pag nakapag-identify po kami ng mga taong pasok sa guidelines yun, ay binibigyan po namin ito ng form. So, with that,
nasasala po sila at nalalagay po automatic sa ating registry. So, from that registry ay mag-identify naman ang ating mga commissioners kasama ng mga provincial staff kung sino po yung i-endorso nila sa ating regional office para i-recognize. Meron ba? Kaya may representation ng per province. So may age range ba yan? Is there seniority? Is there like years of experience na qualifications? Parang job? Yes po, may qualifications po tayo katulad ng edad at syempre unang-una po yung experience. At least walang educational attainment, trainings wala. na connected. Ang pinaka-importante po ay yung skills na meron po sila at yung mga artworks or mga crafts na nagawa po nila. Alright. So congrats sa ating mga recognized na mga artists and artisans. Looking forward to next year. May accolades sila, no? May mga trophies yan na na-receive. Yes. May trophies po and cash incentive na ibibigay ang aming komisyon. Kailangan na talaga natin Jazz jokes aside, isa lang yun sa maraming aktibidad na ginanap ngayong February, and hindi pa natin bilangin yung preparation stages para sa mga activities na yun. Yes, po. Gusto nyo po i-share ang ilan sa mga activities na naganap na ngayong month, or kung may isa pang activity sa natitirang araw ng February? Yes, actually po, ngayong Arts Month ay meron po kaming ginanap na 3 major activities. So, ito po ay ang Seminar on Creative Reflections. Isa po siyang seminar na dinaluhan ng mga batang artist. Ito po ay ginanap ng February 18. And meron po tayong Landong Exhibit. Ito po yung, ang Landong Exhibit naman ay nagtatampok sa mga digital artworks ng mga kalahok sa aming National Arts Month Digital Competition 2023 and 2024. So, hanggang ngayon po, itong Landong Exhibit ay nakadisplay pa rin sa first floor ng ating museum. And meron din po tayong painting exhibit naman, yung tinatawag na Kulay ng Imahinasyon. Ito po ay painting exhibit na nagtatampok ng mga obra ni Ginoong Ricanor Uday. Isa po siya sa pinakamahusay. Isa sa pinakamahusay na visual artist dyan po sa Cotabato City. So, ito namang Kulay ng Imahinasyon exhibit ay nakadisplay naman po sa second floor ng Bangsamoro Museum. So, until now, yung dalawang exhibit ay open pa rin sa public at pwedeng pasyalan sa Bangsamoro Museum. Pwede po kayong magpa-schedule tour o magpa-book po kayo ahead of time, or pwede naman din pong walk-in. So, pasyalan nyo lang. Yun po yung 3 major activities ng ating BCPCH for this National Arts Month. Talagang natutugma arts, parang hearts lang din, which is actually also National Hearts Month ngayon. So, ayan po. So, kung ma'am, kung itong bisitahin, open pa rin siya until now. So, I think hanggang first or second week ng March ay nakadisplay pa rin po yung mga exhibit natin. Hanggang anong oras po open at anong oras nag-open at anong oras nag-close ang ating museum? Yes, yung mga educational tours sa ating Bangsamoro Museum ay nag-uumpisa mula 9 ng umaga at hanggang 4 ng hapon pala. Maganda sa ngayong paparating na Ramadan, may changes sa schedule? Siyempre po, katulad ng regular office hours kapag Ramadan, nagsasara po ang museum ng 3:30 ng hapon po. Pero 9 a.m. pa rin ang start? Yes po. Okay, so sa ating mga eskwelahan dyan na gustong ubusin ng oras ninyo sa Ramadan sa isang araw, schedule na kayo ng tour hanggang March, hanggang second week ng March. Isama nyo na po ang inyong mga teachers, pwede rin mga principal. Yes. At masayang-masaya yung ating mga museum staff sa pagtanggap sa kanila.
please. Feel ko isa sa mga underappreciated na activities ang kumbaga artistry sa ating kultura ngayon, lalo na sa paglaganap ng AI art sa ating internet. Like hindi rin kayo nagka-problema ng ganun doon sa Landong exhibit for digital art? Hindi naman po. Alhamdulillah, wala namang nandaya. Wala namang nandaya na gumamit ng AI. At saka yung mga kalahok doon is, kasi yun for barm-wide yung aming competition. So, nakikita nyo talaga yung pagiging mahusay ng mga kabataan na sumali sa aming contest. So, lahat po ng mga artworks nila mula nung mga contestants nung 2023 and 2024 ay printed po sa Sintra board at ngayon po ay naka-display. Yun po yung laman ng ating Landong exhibit. Kayo ang nag-print na sa Sintra board? Yes po. Okay. Covered na ng BCPCH yun. Nag-file ng entry ang mga digital artists. Opo. Digital artwork yung sinend sa amin for the competition and kami po yung nag-print. Okay. Then may awarding ceremony po? May nagkaroon ba kayo ng kick-off ceremony? Magkakaroon ba kayo ng culmination ceremony for National Arts Month? Nag-launch po kami noong February 18. So yun po yung launching ng dalawang exhibit. Nagkaroon po kami ng untying of ribbon ceremony. So, yun lamang po. I think wala na kaming culmination program kasi marami pong request na please paki-extend po yung exhibit kasi hahabol po kaming bibisita dyan. So, alhamdulillah, pinagbibigyan po tayo ng ating museum section sa mga ganong request. At yung bago yung narinig ko, untying ribbon ceremony. Yes. Hindi na ribbon cutting. No, kasi kwan tayo ayaw nating magsayang ng mga resources. Very environmental friendly yung ina-adapt namin untying of ribbon. So instead na itatapon, gumagamit po kami ng traditional textiles like inol or tenun para sa untying of ribbon. Reusable siya for next. Reusable. So, environmental friendly na, matipid pa. Wait, inol ang ribbon na gamit? Wow. Yes, inol na cloth. Okay. Mamahaling ribbon pa siya. Pero pwede namang gamitin, no? Yes. Ng ilang beses. Yun actually ang isa sa mga ganda ng kultura natin is generational ang ating mga malong, mga inol for long-lasting use talaga sila. Alhamdulillah. So maybe sa office nyo po pwede rin yung i-adapt pag may mga ganyan kayong ceremony. Inshallah. So shoutout sa ating procurement section. Baka gusto ninyong mag-canvas ng ng inol. Maraming artists ang kilala ng BCPCH. Yes, pwede namin kayong i-connect sa ating mga weavers. Makakatulong pa tayo sa kanilang hanap buhay. Yes. Isa rin yun sa mga ang karamihan, actually kahit mapansin ko rin sa amin sa bahay, parang ang karamihan ng malong namin ngayon printed. Well, parang kukonti at grabe ka rare na rin yung mga na talagang woven ang inol. Yung may iba't ibang klaseng tela talaga na nakalagay doon sa malong. Ngayon, uso printed na mas madali ma-manufacture. Diba? Printed like mga Rosalinda and other batik malong. So, grabe ka, kumbaga, alam mong talagang cared for or matagal na or mamahalin kapag may inol talaga ang hawak ng pamilya. Hirap. Yes, pero tama yan. Pero that's way of preserving the weaving practice, diba? So kapag marami tayong tumatangkilik sa mga traditional products natin, ay mas magkakaroon ng motivation yung ating mga artist na mas lumikha pa ng mas maraming produkto. Ayan. So, napakalaking tulong po. Yes. At isa rin sa mga nakaka-motivate masyado sa artist is yung mga exhibits ninyo actually. Kapag makatour ka, tapos makita mo yung lahat ng works na yun, like whether artist ka man or isang aspiring artist, like grabe ka, laking inspiration yun na mag-produce din ng mga ganun with your own thing. Yes po. Yes, totoo po yan.
So, with that, aside po sa tatlong activities na nabanggit ninyo, may iba pa po kayong parang minor activities ngayong National Arts Month na naganap? Okay, minor activities wala naman masyado, pero pag may mga request po na mga lectures, nagpapaunlak naman po kami. So share lang kahapon yung aming mga OJT. Yung mga trainees namin ay nagkaroon ng Lakbay Kultura, isa siyang cultural education lecture. So with that, bago umexit ang aming mga activities office, ay sinigurado namin meron silang baon na kaalaman na mula sa amin. Exit na nga OJT ninyo. OJT namin nagsisimula pa lang. Shoutout sa ating mga OJTs. So ayun, ginagawa naming practice yan. Sinimulan na namin kahapon. So inshallah, pag may mga susunod pa kami mga OJTs, I think makaka-avail po ulit yung mga ganong klaseng lectures. Pero hindi lang OJTs limited yung Lakbay Kultura ninyo. Pwede siya for anyone. Alright. May mga schools and may mga grupo ng mga students or youth na nagre-request din po ng mga ganyang lecture. So, ayun po, nagsasend lang ng letter sa aming opisina and may i-assign na tao for that lecture. So, ganun po yung sistema namin. Alright. So, yun po ang ating mga activities for National Arts Month. We had a seminar for creative reflection, the Landong exhibit, and the Kulay ng Imahinasyon exhibit na open hanggang second week ng March, inshallah. Kaya bisita na po kayo. Inshallah, baka may extension pa po. Kaya magbisita na kayo at i-request ninyo. At kung kayo po ay artist or aspiring artist, malay nyo, baka kayo na ang susunod na ma-display dyan sa ating museum next year. Yes. So, then, hindi naman po imposible yun. Of course. If there's a will, there's a way. And ang BARM ay maraming paligsahan na pwedeng salihan. Itong nakalipas lang, ang dami kong nakitang essay contest or mga photo essay contest or mga spoken poetry contest na hosted ng BARM. And I believe ang ganda nung timing na sa National Arts Month nila kinonduct ang mga activities na yon. Unfortunate na bawal magsali ang mga BARM employees. Yes, kasi ewan ko, pero I think mas priority nila yung mga students. Of course. You inspire them young and inshallah baka paglaki nila talagang sila na ang susunod na recognized artist for ating BCPCH. Inshallah. And with that, aside po sa ating National Arts Month, ano pa po ang ibang serbisyo or activities na ginaganap ng BCPCH sa ating mga constituents? I believe nabanggit ninyo kanina yung tours all year round yun, pati pagiging resource speakers all year round din yun. May iba pa po kayong activities or services na ibinabahagi. Alright. Bukod sa pag-oorganisa ng mga pagdiriwang at aktibidad na pangkultura, ang aming komisyon ay nagbibigay rin ng iba pang serbisyo. Tulad po ng pagsasanay sa sining, katulad po ng School of Living Traditions or ang SM. Ito naman ay ipinapatok ng aming mga provincial offices. So, pag sinabing SLP ay nagtuturo po yung mga culture masters ng mga skills like pagluluto ng mga traditional and native delicacies. Dudul. Yes, yan like dudul, kumukunsi, ano pa ba? And meron din po tayong mga skills training for mat weaving, yung paghahabi po ng mga mats like Winawi, nagkaroon po ng tempo weaving, and sa ating mga kababayan naman sa Lanao del Sur ay may mga skills training din po katulad ng brush making. Brush making? Brushware making. So, brass. Ayun po yung brush. Yung paggawa ng mga BRASS, alright. like brushwares. Yes. So, yan po, iilan lamang yun sa ginagawa sa School of Living Traditions. So, meron din po tayong mga activities, programs na sumusuporta
sa ating mga artists and artisans, katulad po nung nabanggit ko kanina, yung Registry of Bangsamoro Artists and Artisans and yung recognition of these people. And meron naman po tayong mga pang-edukasyon na pagpapalaganap ng kasaysayan at kultura, yung mga museum educational tours at iba't ibang mga seminars, lectures, and workshops. And of course, meron din po tayong mga inisyatibo upang mapanatili at mapangalagaan ang mga yamang kultura ng ating komunidad. Komunidad sa pamamagitan ng collaboration sa ating mga LGUs at iba pang mga stakeholders. So, example po niyan yung suporta natin sa mga local culture and arts council ng mga LGU. And ngayon po, isang program ng aming opisina yung tinatawag na cultural mapping, na kung saan cultural mapping. Ito po siyang programa na I think lumalawak na po yung sakop niya. So, ito po ay partnership ng aming opisina sa mga LGUs and iba pang mga ahensya. Alright. Marami ring aktibidades ngayong hindi lang po February. yan, no? Ilan lang po yan. Wala pa doon yung iba pang mas makutin mga detalye gaya ng lahat ng kailangan para maganap yung mga activities na yun. Yes. And next month, which is the Bangsamoro History Month. Right. So kasabay niyang Bangsamoro Women's Month. Yes, so magkakaroon din po ng programa ang aming ahensya, ang aming komisyon para sa buwan na yan. So, abangan niyo po. Abangan namin yan. And also, ang daming kaganapan sa March. It is Bangsamoro History Month. It is Women's Month. And also, it is also Sahra Ramadan. Yes, so sumabay-sabay po yung ating mga importanteng okasyon. Malaki-laking jihad yan. Kasi most of us gagawin yan habang nagpapuasa. So, all month. At alhamdulillah, may 1 week ako at least. With that time check, it is 11:51 a.m. I believe na pag-usapan natin ang pinakamainam na mga detalye and the meat talaga ng ating topic ngayong araw na ito, especially for the concerns ng National Arts Month. Congrats sa BCPCH sa inyong successful activities. Bago po tayo maghiwalay, Kakajam, may gusto po kayong closing message para sa ating mga kabalay na nakikinig sa radyo o nanonood ng live stream na ibahagi? Okay, sige po. Sa ngalan po ng aming chairperson, si Dr. Salem Linasa, ang aming mga commissioners, Commissioner Robert Alonto, Commissioner Kadri Hamsali, Commissioner Laida Akalan, Commissioner Elmasha Magilon at ang aming Executive Director, si Sir Ahmad Mama, nais po namin pasalamatan ang lahat ng mga lumahok at sumuporta sa aming mga programa. Patuloy po nating ipagmalaki at ipagdiwang ang sining at kultura ng ating rehiyon sapagkat ito po ay refleksyon ng ating pagkakakilanlan bilang mga Bangsamoro. So, hinihikayat namin ang lahat na ipagpatuloy yung ganitong klaseng suporta sa ating mga artists and artisans at lumahok sa mga programang pangkultura. So, yun lamang po. Maraming salamat po at mabuhay ang sining at kultura ng Bangsamoro. Mabuhay. Assalamualaikum. And syukran. Yes. Ulit sa BCPCH, syukran sa pagtanggap ng aming invite. Kay Kakajam, syukran sa kanyang oras at knowledge na ibinahagi sa atin. At sa ating mga kabalay na nakikinig sa radyo at nanonood ng live stream, syukran sa inyong pagtangkilik. Ngayon, much to our desire to learn more, narito na po tayo sa dulo ng ating programa. Alhamdulillah. Jazz, welcome back. Basta, may kwan na? May mga katanungan na? Yes. Alright. Then, without further ado, Ate Jazz, take it away. Okay. Para sa ating segmentong KKK, kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kalaman ng programang ito ang posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 pesos load. I-text lamang ang inyong kasagutan sa numerong 0955-7994-778.
Para sa ating unang katanungan, anong taon nilagdaan ng National Arts Month? Pangalawa, saang barangay sa Cotabato City papatayo ang multipurpose training center na pangangasiwaan ni PD Hamza A. Salik ng MHSD SGA? Ayon sa balita Ayon kanina. sa balita Okay, kasi kanina. maraming multipurpose training Yes, center. ayon sa balita ngayon. Ngayong araw na Okay, ito. ngayong araw na ito. Ayon din sa balita ngayong araw na ito, ilang training center sa buong rehiyon ang nilagdaan ng MHSD noong ika-20 ng Pebrero nitong taon sa MHSD Regional Office. At yan po ang ating tatlong katanungan. Ulitin ko pa, Bari. Unang katanungan, anong taon nilagdaan ng National Arts Month? Pangalawa, saang barangay? Ayon sa balita ngayong araw na ito, saang barangay sa Cotabato City papatayo ang multipurpose training center na pangangasiwa ni PD Hamza A. Salik ng MHSD SGA? Pangatlo, ayon sa balita ngayong araw na ito, ilang training center sa buong rehiyon ang nilagdaan ng MHSD noong ika-20 ng Pebrero nitong taon sa MHSD Regional Office. So, yan lamang po ang ating tatlong katanungan para sa segmentong KKK. Ipadala lamang ang inyong kasagutan sa numerong 0955-7994-778. Kalakip nito ang inyong pangalan, edad, address, trabaho at ang inyong sagot. Alright, at yun po ang ating segmentong KKK. We have 5 minutes to fill. Kung gusto nyo pong mag-chat sa ating MHSD BARM Facebook page, please feel free. Pero habang inuubos natin ang oras para sa episode na ito, updates tayo sa MHSD. Kakatapos lang ng ating turnover ceremony. Well, no, awarding ceremony, kung saan nakatanggap na kung saan nakatanggap ang 50 pamilya bawat pamilya ng housing units for resettlement projects. Ito ay pinundahan sa ilalim ng General Appropriations Act of the Bangsamoro 2022. Barangay Poblasyon, Dato Saudi Ampatuan, Maguindanao. So, 50 families, 50 housing units sa Barangay Poblasyon, Dato Saudi Ampatuan, Maguindanao. So, nandoon, nakasama doon si Kuya Hamsi at si Kuya Mans para mag-cover nung activity. Inshallah, malaman natin ang detalye sa susunod na mga episodes. Dumaan din sila sa Pink Mosque. Wow. Nakapunta ka Pink Mosque? Dumaan lang din. Hindi mo nasubukan magpasok. Anytime magdaan kami doon, like talagang daan lang din ang makaya. Hindi ko pa nasubukan magsambayang doon. Okay. Pero ano bang mga trademarks natin ng mga masjid sa BARM? Nandiyan ang Pink Mosque. Meron yung Sheikh Karimul Makdum sa Tawi-Tawi. And then, meron pang isang masjid, I believe, na kay Mang Sali sa Tawi-Tawi. Nakasambahay ako doon sa masjid ng kay Gov Mang Sali sa Tawi-Tawi. Hindi ko nakasambahay sa Sheikh Karimul Makdum. Pero nakasambahan ko sa Grand Mosque. Yun talaga. Have you? Last year, parang may construction sila sa Grand Mosque. Last year. Hindi ko alam kung tapos na ba. Yeah, I hope tapos na kasi maganda siyang ngayon Ramadan. Yeah. I believe na pwede sana I believe may Eid prayers din na na-host doon sa Grand Mosque dati. Hindi ko alam ngayon. Taga-Sultan Kudarat kasi ako. Ang Eid prayers namin sa plaza ng Sultan Kudarat. Kayo, Teja, saan kayo nag-Eid? Depende kung saan walang masyadong maraming tao. Really? Wag natin masyado pansinin yung panahon ng pandemic. Saan kayo last year? Or anong maalala mong last na pagkuhan ninyo na group talaga? Doon lang sa mosque ng aking auntie. Sa college area. Okay. So, merong ganun sa Cotabato, like per masjid. Wala parang grand doon sa, sa Plaza Good, walang ginagawa. Ay, hindi sa Plaza. Sa may Central Pilot School. Pero sa Central Pilot School. And then, meron din ba meron sa BARM, meron sa BARM compound mismo, sa compound mismo. So, maraming locations talaga, aside sa mga masjid mismo na mga areas. Yes. Alright. Personally, from Sultan Kudarat, kami sa plaza mismo, yun dun sa covered court usually kami. Pero maraming tao rin. Yeah, yun ang premyo
premyo doon. Yes. Like, mas marami kayo, mas masikip, mas malakas, mas mataas ang premyo ba ang tamang term? Ano bang magandang term? Rewards. Tinatagalog ko eh. Well, time check, it is 11:59 at dito na po nagtatapos ang ating programang MHS Delivers. Sa ngalan ng ating nagbubuting Minister Attorney Hamid Aminuddin Dibara, Deputy Minister Alden A. Jasiri, Bangsamoro Director General Esmael W. Ibrahim, at sa ngalan ni na ako pong inyong kabalay na si Jasmine Langgi, at sa ating kabalay na si Hamsari A. Salik, si Almansor S. Hamsari. Take two, let's go. Okay, sa ating kabalay na si Hamsari Pala, si Almansor S. Ugaw, si Engineer Dato Nohas Daud, at sa ating technical side na sina Sir Archie, Sir Rupert, Sir Dennis, Sir John. No, si Kuya Jeff lang ang kasama natin. Sino ba itong mga binabanggit ko? And of course, ang ating beloved Queen ng ICS, Salembay A. Abdullah. Kami po ang inyong lingkod na laging nagsasabing, lagi po nating tandaan ang ating mga hashtag na #trabaho ko, ibada ko, #work with excellence and perfection, #our home, our dream, and #building community, building umma. Ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Joy Ria Bint Emran Muhammad, nagpapaalam po sa ating 210th episode at nagsasabing Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sumainyo ang programang MHS Delivers. Naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim Alhaj. MHS Delivers.